Magandang araw po. Pwede po ba magtanong? Oo naman, Ineng. Pero, teka, parang namumukhaan kita. Oo. Oo, ikaw nga. Ikaw nga yung babaeng isinugod din sa emergency room ng ospital, kung saan agaw buhay noon ng anak kong si Ashton. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalaga ang paggawa ng kabutihan bilang pagbabalik din sa kabutihang nakamit? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Celeste sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, naku. Sorry po, ma'am, sorry. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po naiwasan ang bigla niyong pagpasok sa pinto ng pantry. It's okay. Kasalanan ko. Hindi rin kasi ako nakatingin sa daraanan ko eh. Ikaw? Opo, ako nga po yung bagong messenger niyo rito sa bangko. Ganun ba? Pasensya na. Bigla lang akong may naalalang isang tao kasi kahawig na kahawig mo. Alfon po ang pangalan ko. Alfon Rosales po. Okay. Sige na, Alfon, ha? Babalik na rin kasi ako sa pwesto ko sa teller line. Baka marami nang nakapilang bank customer. Pasensya na po ulit, ma'am. Di ba sabi ko sa'yo, walang problema. Okay, sige na, maiwan na kita rito. Nakikita ko na yung malaking rebulto ng Birheng Maria. Kaya malapit na tayo sa puntod ng anak natin, Nana. Ay. Bakit kasi? Ipinagbabawal na rito sa loob ng sementeryo yung pagpasok ng mga tricycle. Ang haba-haba tuloy ng nilalakad natin mula sa gate. Kaya nga ako, ang iniisip ko, kapag nagkaroon tayo ng pera, Ay, kapagod. palagyan natin ang bubunga ng puntod ng anak natin. At saka mahabang bangkong bato na mauupuan. Para kahit maghapon tayo roon, makapagpapahinga tayo. Kaya lang, sa kalagayan natin ngayon na pareho nang hindi makapaghanap buhay dahil sa mga sakit natin sa katawan, baka hanggang pangarap na lang yung sinasabi mong yan, Lucas. Oh. Ano ba talaga yung halagang sasabihin mo? At hindi mo na talaga kamo mahihintay pa yung uwian, ha, Celeste? Ay, halika. Tingnan mo itong mga retratong ito, Amor. Oh, si Alpha yan, hindi ba? Yung bago nating messenger? Parents ba niya yung mga kasama niya sa picture? Pero ang tanong, bakit may picture ka ni Alphon? Dati na ba kayo magkakilala? Hindi si Alphon ito. Si Ashton. Yung heart donor ko nung dumaan ako sa heart transplant 5 years ago. Talaga ba? Aba, magkamukha sila ni Alphon. Nung operahan ako sa puso, idinokumento lahat ni Mami yung naging process ko. Kasama na yung paghingi niya ng mga retratong ito sa parents ni Ashton. Look, ito pa nga yung pinirma nilang kasunduan sa pagitan nila ni Mami at ang buong pangalan ni Ashton, Ashton Rosales. Oh my God! Celeste! Bukod sa magkamukha, magkapareho pa ng apelyido, naging heart donor mo, at ang bago nating messenger. 5 years ago na nakakaraan, Celeste. Tapos na ang transaksyon sa pagitan mo at naging heart donor mo. Pero bakit ngayon? Kailangan mo pang hanapin yung tirahan ng kanyang mga magulang. Dahil mula sa kanila ang isang bahagi ng sistema ko, Angelo. Hindi ba dapat pasalamatan ko sila ng personal? Ginawa na yun ng mami mo na nabubuhay pa. Binayaran pa nga sila ng kaukulang halaga.
hindi pa ba sapat yun? Gusto ko lang gantihan ang pagkakaroon nila ng busilak na puso. Mahirap bang unawain ang gusto ko mangyari? Alam mo, nagkaganyan ka lang nang dumating ang bago niyong mensahero doon sa department niyo. Gusto ko tuloy isipin, obsessed ka na sa messenger na yun. Angelo, ganyan na ba kababa ang tingin mo sa akin? Para paratangan mo ako ng ganyan? Nana, diba ang sabi ko sa'yo, huwag mo nang paulit-ulit na binabasa yung naiwang sulat ng anak nating Yumao. Dahil lalo ka lamang malulungkot. Hindi ko lang talaga mapigilan. Dahil nakasulat nga rito yung magaganda niyang pangarap para sa atin, Lucas. Kung hindi nga lamang siya naligaw ng landas, hindi siya maagang aagawin sa atin ang kamatayan. Napakasakit. Yung huling sama niyang yun sa kinaaniban niyang grupo para mang-hold up ng bangko. Yun sana ang itinakda niyang araw ng plano niyang pagbabago. Siguro lang para maibsan na rin ang pangungulila natin sa kanyang pagkawala. Tanggapin na rin natin na baka nga hanggang to na lamang ang kanyang buhay. Nandito na tayo sa tirahan ng parents ni Ashton Rosales. Gaya nga ng address na nakasulat dito sa kasunduan ng mami mo at ng mga magulang niya, Celeste. Okay, sige. Sandali, bababa na ako ng kotse. May matandang babaeng nagwawalis sa harapan ng bahay. Doon ako sa kanya magtatanong. Sige. Ingat. Magandang araw po. Pwede po bang magtanong? Abay, oo naman, Neneng. Pero, teka, parang namumukhaan kita. Oo, ikaw nga. Ikaw nga yung babaeng isinugod din sa emergency room ng ospital kung saan agaw buhay no ng anak kong si Ashton. Kung ganun, kayo po ang ina ng taong pinagkakautangan ko ng buhay. Hindi ko makakalimutan ang sandaling yon. Langlapitan ako ng iyong ina at hilingin sa akin na kung maaari ay ipagkaloob ko ang puso ni Ashton sa iyo. Dahil nakararanas ka ng heart failure. Agaw buhay ang anak ko doon. Nabaril siya ng mga otoridad sa isang holdapan ng bangko. At hindi ako nagdalawang isip dahil ina rin ako. At tamang-dama ko ang kagustuhan ng iyong ina na dugtungan ng iyong buhay. Katulad din sana ng kagustuhan kong madugtungan din ang buhay ng aking anak. Pero huli na ang lahat. Salamat. Maraming salamat po sa busilak niyong kalooban. Wala pong kapantay ang ginawa niyong kabutihan. Ang hiling ko lang sana sa iyo sa mga sandaling ito. Pwede ko bang haplusin ang puso ng aking anak? Opo. Malaya kayong damhin ang puso ni Ashton. Diyos ko. Damang-dama ko ang pintig ng puso ng anak ko. Buhay na buhay ang puso ni Ashton ko. Buhay na buhay. Identical twin kami ni Aston.
Nakalulungkot nga nang mamatay siya. Hindi kagad ako nakauwi. Dahil sa isang bangko sa General Santos ako nakadestino. Pero nang mawala na nga siya, naisip kong bumalik na rito para may kasama sina Inay at Itay. Napakalaki ng dapat kong ipagpasalamat sa pamilya nyo dahil nabubuhay ako mula sa kabutihan ng inyong mga puso. Dahil sa inyo, muli kong naipagpatuloy ang aking buhay at mga pangarap. Naniniwala akong nasaan man si Aston ngayon. Natutuwa siyang makita na isang mabuting tao na katulad niyo naisalin ang kanyang puso, Ma'am Celeste. Sa pamamagitan niyo, para na rin natupad ang ninais niyang pagbabagong buhay. Nana, ang daming lamang pera ng sobrang ibinigay sa atin nang nagpunta rito ang heart-to-chip ni Aston. Oo. Nasa 300,000 ng bilangin ko. Ay, ayaw ko nga sanang tanggapin. Pero mahigpit niyang inilagay sa mga palad ko. Kulang pa raw ang halagang ito sa malayang buhay na tinatamasa niya mula nang maisalin sa kanya ang puso ng ating anak. Oo, napakabuti rin niya. Sadyang hinanap pa niya tayo. Hindi lang para pasalamatan, kundi para rin gantihan ang kabutihang naganap sa ospital na yun. Ilang taon na rin ang nakararaan. Ang pagkakapasok ni Alpon bilang mensahero sa bangko nila, ang siyang naging daan upang muling magtagpo-tagpo ang ating mga landas, Lucas. Oo, kaya nga naiisip ko, kahit magkalayo na sila ni Aston, may mga paraan pa rin ng Diyos para papagtagpuin ang kanilang mga kalooban bilang magkakambal. At sa mga perang ito, abay hindi lang natin mabububungan ang puntod ni Ashton. Oo. Kundi maaari pa tayong magtayo ng maliit na tindahan diyan sa harapan ng bahay natin. Okay. Sa gayon, kahit papano, may mapagkukunan tayo para sa pang-araw-araw nating mga gastusin. Patawarin mo ako. Masyado lang ako nakadama ng insecurity sa pagitan ng pagkasama natin. Kaya nawala ako sa katwiran. Naparatangan pa kita ng masasakit. Naunawaan kita, Angelo. Alam kong initial na reaction mo ang lahat sa mga nangyari. Pero, maiintindihan mo rin ako sa huli. Halika nga. Celeste, pwede bang sa susunod na pagdalaw mo sa pamilya Rosales, kasama na ako? Para naman makapagpasalamat din ako sa mga taong nagdugtong sa buhay ng asawa ko. Pero alam mo, higit pa sa magagandang pangyayaring naganap at magaganap pa sa hinaharap, higit ang pasasalamat sa Diyos. Dahil siya ang gumagawa ng paraan upang makakrus natin ng landas ang mga taong magiging malaking bahagi rin pala ng ating mga buhay. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Laging maglaan ng kabutihan para sa kapwa, sa anumang mukha ng sitwasyon, sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero.
at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sumama ka na sa amin kahit minsan lang. Malapit na tayong magtapos na ito eh. Ni minsan, hindi ka namin nakasama sa gimmick. Pasensya na talaga, Bernie. Graduating na ako. Ayokong ngayon pa madiskare lang lahat ng pagsisikap ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Madali lamang daw ang mangarap dahil ito naman ay libre. Kung papaano ang iba ay kontento na mangarap lamang, may iba namang gumagawa ng malalaking hakbang upang ito'y maabot at matupad. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Natoy sa ating tulang sa kanyang panahon. Talaga bang pumasa ka sa entrance exam mo sa universidad na po? Opo, Lolo. Pinagsasabit na ako ng requirements para makapag-enroll ako. Yan lang ang problema, Apo. Lolo, bakit po? Kwenta ko. Nadagdagan na naman ang mga gamot na kailangan kong bilhin bilang maintenance ko. Kulang na kulang para sa akin ang pensyon na natatanggap ko. Paano pa kita mapag-aaral sa kolehiyo? Pamasahin mo lang araw-araw papuntang universidad. Magkakahalaga ng 50. Iba pa ang pamasahin mo pa uwi. Paano pa ang pagkain mo? Pambayad sa tuition, uniforme, marami pa iba. Siguro po, pwede akong mag-apply ng scholar, Lolo. Pwede nga. Pero may gagastusin ka pa rin. Nako po. Tatapatin na kita. Hindi na kita kayang mapag-aralin sa kolehiyo. Halika, Renato. Anong palayaw mo? Natoy po, ma'am. Professor Lilac ang itawag mo sa akin. Halika, maupo ka. Salamat po, Professor Lilac. Okay. So, anong may tutulong ko sa'yo? Dito po kasi ako tinuro ng namamahala sa enrollment at registration. Kung gusto ko raw po mag-apply ng scholarship. Okay. Nandito na sa desk ko ang records mo. Pag-aaralan ko pa yun. Pero, tanong ko, bakit gusto mong mag-apply ng scholarship? Ulila na po kasi ako. Oh, Lolo ko ang nagpalaki sa akin. Pero ngayon, hindi na po niya ako kayang pag-aralin. oh. Gustong gusto ko pong makapagtapos ng college. Para na rin po sa lolo ko. Okay, Natoy, ha? Ganito ang gagawin ko. Pag-aaralan ko ang case mo. Pagkatapos, i-recommend natin sa scholarship committee nitong university. Pagkaraan ng 1 linggo, bumalik ka rito. At ipapaalam ko sa'yo ang kanilang desisyon. Itong desisyon? Opo, Lolo. Magiging working student ako. Sige po, basahin mo. Teka. Ba't mo nga yan sa laming ko? Ayan. Aba. Oo nga.
Pati tirahin kanila ng libre sa universidad. Libre pagkain, may allowance kang 100 piso kada isang linggo. Napakaliit na halaga. Hindi ka makakabili ng bagong sapatos sa halagang yun eh. Okay lang yan, Lolo. Basta makapag-aral ako. Wala kang babayarang tuition fee, libre ang uniform. Pero hindi nakalagay din ang magiging trabaho mo, ah. Sinabi ba nila sa'yo kung saan bahagi ng eskwelahan ka magtatrabaho? Sa opisina ba? O sa principal's office? Sa kantina? O saan? Hello, ako si Elena. Sa dormitoryo ng mga babae ako nakatira. Ako naman si Natoy. Sa dormitoryo naman ng lalaki ako, nakatira. Bakit ka tumawa? Kasi naisip ko, bakit ipinaliwanag ko pa? Natural namang sa dorm ng lalaki ako tumira. Bawal nga kaming pumunta sa dorm nyo. May oras ng paglabas. May oras din na dapat naroon na kami sa gabi. Oo, kami rin, Natoy. Oh, eto ng tanghalian ninyo. Dinagdagan kong gulay niyan para masustansya yung pagkain nyo. Salamat po, Aling Orang. Salamat po. Inunan nyo pa kami ni Elena. Samantalang katulong kami rito sa university. Aba, dapat ko talaga kayong unahin. Hindi kayo ordinaryong manggagawa dito. Alam ko mga scholar kayo. Salamat po. Mahirap maging scholar. Oo nga. 4:00 pa lang ng umaga, gising na ako. Ako rin kaya. Ang assignment ko sa quadrangle. Lilinisin ko ang buong quadrangle. Didiligan ng mga tanim. Pagkatapos, kailangan kong magmadali. Kasi bago magsimula ang una kong klase araw-araw, dapat nalinis ko na ang CR ng mga lalaki. Pareho pala tayo. Ako rin, naglilinis ng CR ng mga babae. Tapos, yung classroom ng high school, dapat nalinis na namin ang kasama ko bago magsimula ang klase namin sa umaga. Kain na tayo. Alam mo, Elena, hindi alam ng lolo ko na janitor ang trabaho ko rito. Hindi niya alam kung gaano karumi ang hinahawakan ko. Bakit naman? Ayoko mag-alala siya. Ang gusto ko lang, maging proud siya sa akin. Na scholar ako. Ako? Alam ng parents ko. Mas mabuti na maging alila ko dito sa university kaysa alila ng parents ko na hindi naman concerned sa future ko. Elena? Tapusin na natin ang pagkain nato. May klase pa tayo. Oo nga. Ako, pagkatapos ng huli kong klase, maglilinis uli ako ng CR at classroom sa second floor bago bumalik sa dormitoryo at gumawa naman ng assignments ko. Scholar ka pala, Natoy, ah. Kaya pala pa-impress ka sa mga chicks dito sa klase natin. Hindi naman ako nagpapa-impress, Bernie. Ginagalingan ko lang ang pag-aaral. Para sulit ang itinutulong sa akin ng university. Okay, wala na akong sinabi. Pero paminsan-minsan naman, makisama ka sa mga kalokohan namin. Baka kasi mabaliw ka sa sobrang mong kabaitan. Hindi ko alam kung tinutuya mo ako o iniinsulto. Pero kung lumaki ka sa hirap tulad ko, at ang tanging mo lang pangarap ay magtapos ng pag-aaral sa kolehiyo, siguro maintindihan mo kung bakit lagi akong seryoso. Ayokong sayangin ang bawat sentimong ipinupuhunan sa akin ng eskwelahan. Tinatapatan ko lang ang kanilang kabutihan. Congratulations, Natoy. Dean's Lister ka na naman ngayon semester. Salamat po, Professor Lilac. Mahirap po talagang pagsabay ng trabaho at pag-aaral. Pero pareho ko pong sinisikap na pagbutihin. Keep up the good work, Eho. Para rin yan sa iyong kinabukasan. Opo.
Salamat din po sa paggabay at tulong sa akin, Professor. Hindi ka sumabay sa akin mag-lunch. Elena, umiiyak ka ba? Natoy, natanggal ako sa Dean's List. Bumawi ka sa next semester. Nasisiguro kong scholar ka pa rin naman. Hindi na. Hindi na. Elena, meron pa siguro ibang paraan para makabawi. Buntis ako, Natoy. Napabayaan ko ang pag-aaral ko. Dahil sa kaiisip ko sa kalagayan ko. Ano nangyari? Paano ka? Ibig ko sabihin, Nainggit kasi ako sa mga klase kong mahikaya. Panay ang party nila to, Masyal. Minsan, niyaya nila ako sa inuman. Sumama ako. Nalasing ako. Nawala sa sarili ko. May namagitan sa amin ng boyfriend ko. Pero nangako akong hindi ko na uulitin. Gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kaya lang yung minsan na yun. Yung minsan na yan. isang taon na lang, graduate na tayo, Elena. Kailangan kong huminto, Natoy. Buntis ako. Elena. Buntis na ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Ako sumira sa sarili kong mga pangarap. Hindi ako dapat nagpadala sa tukso at sa inggit. Hindi ako dapat nagpabaya. Sumama ka naman sa amin kahit minsan lang. Malapit na tayong magtapos na ito eh. Ni minsan, hindi ka namin nakasama sa gimmick. Pasensya na talaga, Bernie. Graduating na ako. Ayokong ngayon pa madiskare lang lahat ng pagsisikap ko. Hindi biro ang mga tiniis ko at ipinuhunan, maabot lang ang pangarap ko. Hindi ko gustong ngayon pa ako magkaproblema kung kailan malapit na ang pagtatapos ko. Natoy, may sorpresa kami sa'yo. Sorpresa po, Aling Orang. Baka dagdag na ulam. Busog na po ako. Masyado na akong spoiled sa inyo dito sa kantin. Hindi, Natoy. May sunundo kami. Hindi ko nakalimutang lagi mo ikinakwento ang lolo mo. Aling Orang? Para sa darating mong graduation, sinundo ng mister ko ang lolo mo. Totoo po? Ayun siya, oh! Nakatayo sa pinto nitong kantina. Si Lolo nga! Pupuntahan ko siya! Sige na. Natoy! Apo! Lolo! Lolo Tasyo! Malapit na raw ang pagtatapos mo. Opo. Sa susunod na buwan na. Ipakikiusap ko sa din na dumito ka muna hanggang sa araw ng pagtatapos ko. Pero... Lolo, huwag kang tumutol. Para sa'yo to. Sa nakaraang 4 na taon, lahat ng pagsisikap ko, pagtitiis, pagtsatsaga, ay para sa'yo. Para sa pangarap natin. Congratulations sa lahat ng ating graduate, lalo na sa tumanggap ng honors. Gusto kong ipaalam sa inyo, graduates, na sa taong ito, may tatanggap ng Presidential Award dahil sa siya ay consistent Dean's Lister. At sa graduates ng batch na ito, siya ang may pinakamataas na gradong natanggap. Ang Presidential Award ay medal at financial reward.
At ang ating awardee ay walang iba kundi si Renato Bruno, o kilala natin bilang Natoy. Palakpakan natin siya. Congratulations, Natoy. Ngayon alam ko na kung anong ibig mong sabihin. Lahat ng pagtsatsaga mo, nagbunga. Salamat, Bernie. Natoy! Sandali lang, Bernie. Lalapitan ko si Elena. Sige. Elena! Kamusta ka na? Oh, eto. Mag-iisang taon na mula nung huminto ako sa pag-aaral. Sales lady ako ngayon sa department store para mabuhay kami mag-ina. Si Ina yung nag-aalaga sa kanya kapag nasa trabaho ako. Hindi iyan ang katapusan ng pangarap mo, Elena. Bumalik ka sa pag-aaral kapag malaki na ang anak mo. Oo, Natoy. Hindi ako bibitaw sa pangarap ko. Tutularan kita. Sa pagkakataong ito, magiging determinado na ako. Tama yan. Ang dami mong medalya. Nakakainggit. May presidential award ka pa. Inaalok na ako ng university na dito na rin magturo. Tatanggapin ko ang alok, Elena. At kapag professor na ako dito, irerekomenda kong bigyan ng ikalawang pagkakataon ng mga dating scholar na tulad mo. Natoy, Pwede pa rin matupad ang pangarap mo, Elena. Natapa ka, pero huwag kang pumayag na manatiling bigo. Lahat tayo may pangalawang pagkakataon sa buhay. Maniwala ka sa akin. Maabot mo pa rin ang pangarap mo sa kanyang panahon. Ang tagumpay ay para sa lahat. Ngunit minsan, nasisila tayo sa ating pangarap dahil nasilaw tayo sa kasiyahang panandalian o sa mga bisyong walang kaparalangan. Ang susi sa tagumpay ay focus and determination. Tiisin ang hirap dahil sa dulo ng pagsisikap, may nakalaang hindi matatawarang gantimpala sa kanyang panahon. Nagsiganap Raz Jusen, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Princess Caravona, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Didith Marasigan at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sabihin mo talagang malandi ka. Hindi ka na dapat nagbalik pa dito. Ate Remy, hindi totoo yan. Hindi ko nilalandi ang asawa mo. Lumayas ka na dito. Lumayas ka na! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong sila na nga ang may kasalanan, ay sila pa ang matatapang. Ito ang naging karanasan ni Janine sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, Janine, nandito na tayo sa bahay ni Nanay Loling. Oo nga, Kuya Romel. Salamat sa paghatid mo sa akin, ha. Kung di mo ako tinulungan, malamang hirap na hirap ako bago makarating dito. Alam ba niya na darating ka ngayon? Oo, Kuya. Palagay ko nga, kanina pa niya ako hinihintay, eh. O, halika. Tumuli ka muna para makita ka niya.
Nakahain na, Romel. Halika na, kumain na tayo. Ay, salamat. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Ayoko lang kumain doon kina Nanay Loleng. O, mabutit hindi ka talaga doon kumain. Dahil kapag ginawa mo yan, talaga magagalit ako sa'yo. Bakit naman? Tinatanong mo pa. Ang pinsan ko ang una mong niligawan. Hindi ka nga lang niya sinagot. Natural. Ayoko na magkasama kayo. At magkasabay bang kumain. Dapat hindi na pumayag si inay na tumira uli sa kanyang babaeng yun. Ikaw naman oh. 4 na taon ang tapos yun. Kasal na nga tayo, may mga anak na. Kaya kalimutan mo na yun. Ay, Ate Remy, mabuti naman pumasyal ka rito. Ano, kumusta ka na? Ang taba mo ngayon Uy, alam mo, nagbabalak na nga akong puntahan ka sa inyo. Nagpunta ako dito dahil kay inay. Nandyan ba? Oo. Narito ako, Remy. Halika, tuloy. Saan nga dyan? Bakit kaya galit sa akin si Ate Remy? Wala naman akong kasalanan sa kanya. Malalim ang iniisip mo, pamangkin. Naalala ko lang po si Ate Remy. Iniisip ko kung bakit siya nagagalit sa akin. Pasensya ka na sana sa pinsan mo, Janine. Siguro kaya ganon dahil nagsiselo siya sa'yo. Dahil nga ikaw ang unang niligawan ni Romel. At alam din niya na crush mo si Romel noon. Pero tiya, hindi ko naman po sinagot si Kuya Romel. Nagparaya ako para kay ate. Ay, tinatalo ng matinding selos ang ate mo. Hayaan mo na. Kakausapin ko siya at pagsasabihan. Hindi siya dapat maging ganun. Dapat nga magtiwala siya kay Romel. Naku, wag niyo na po siyang pagsabihan, Tia Loling. Baka lalo lang po siya magalit. Paano ka? Huwag niyo na po akong alalahanin. Hindi naman po ako galit sa kanya Mabait ka talaga, Janine. Kaya nga hindi ako nagsisisi na kinupkup kita nung mamatay sa sakuna ang iyong mga magulang. Bakit ngayon ka lang? Gabing-gabi na. Pasensya na, Remy. May umarkila sa tricycle ko Malayo rin yung lugar, kaya ginabi ako. Sinungaling. Aray ko. Bakit mo ako sinampal? Ano pa nilalako mo ako? Siguro nakita kayo ni Janine, ano? Umami ka! Praning ka ba? Nagtatrabaho ako. Paano kayo magkikita ng pinsan mo? Saka wala kaming relasyon. Sinungaling! Kapag nahuli ko kayo, naku, maghahalo ang balat sa tinalupan! Ay, ikaw pala ate. Umalis si Tia Loling Hindi si inay ang sadya ko. Ikaw. Ako? Oo. Agaw. Ba't ka ano? Aray ko! Hindi ko naman inaagaw si Kuya Romel Huwag ka naman kaila. Nakita ko kayong dalawa masayang nag-uusap kanina. Nagkasalubong kami kanina. Kaya natural lang na magbatian kami. Ang sabihin mo talagang malandi ka. Hindi ka na dapat nagbalik dito. Ate Remy, hindi totoo yan. Hindi ko nilalandi ang asawa mo. Lumayas ka na rito. Lumayas ka na! Hindi mo yung dapat ginawa, Remy. Nakakahiya ka. At ako pa ngayon ang nakakahiya. Ako na nga itong niloloko niya. Wala kaming ginagawang masama ni Janine. Kung nagtagal ka doon, nakita mo sanang ipapakilala niya sa akin ang kanyang nobyo. Ha? O ano? Natauhan ka? May nobyo ng pinsan mo. At yun ang tutulong sa kanya para makapagtrabaho sa abroad. Ang hirap sa'yo, Remy. Puro ka selos. Wala kang tiwala sa akin. Dapat kung talagang mahal mo ako, matuto kang pagkatiwalaan ako para maging maligayang pag-asama natin bilang mag-asawa.
Janine, pamangkin. Chang, Pasensya na ha. Hindi ko na kayo maihahatid sa airport. Kung bakit naman kasi ngayon pa sumumpong tong pasaway na rayuma ko. okay lang po. Kasama ko naman po si Gary. Siya nga naman po, Tia Loling. Ako na pong bahala kay Janine. Ay, salamat, Gary. Janine, ako na ang humihingi ng paumanhin sa mga ginawa sa'yo ng pinsan mo. Pasensya na. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Aaminin ko po, nasaktan ako sa mga sinabi niya. Pero hindi magbabago nun ang pagmamahal ko sa kanya bilang aking pinsan. Napakabuti mong talaga. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Ang bilis talaga ng panahon na, no, Gary? Parang kailan lang, kadarating lang natin dito sa Japan. Ngayon, pauwi na tayo. Oo nga, Janine. Pauwi na tayo at magpapaksal na. Tama. Gary, gusto ko sana pagdating natin, punta natin si Chaloleng, ha? Oo, pupuntahan natin ang tiya mo pagdating natin sa Pilipinas. Oo, Gary. Gusto ko naroon siya sa araw ng ating kasal. At saka bibigyan ko rin siya ng pasalubong. Pati ang pinsan mong selosa. Oo. Kahit naman ganun si ate, pinsan ko pa rin siya. Anak ng kumupkup sa akin nang maulila ako sa mga magulang. Kaya mahal ko pa rin siya. At saka, matagal ko nang limot yung nakaraan. Oo, nanligaw sa akin si Kuya Romel nung araw at naging crush ko siya. Pero hindi ko siya sinagot. Dahil nga, alam kong mahal siya ni ate. Buti na lang nagparaya ka. Nakita tayo. At ngayon, girlfriend na kita. Kaya wala kang dapat ipagselos dahil secured ka sa akin. Mahal na mahal yata kita. Naniniwala naman ako eh. Naalala ko lang kasing kasungitan ng pinsan mo. Hayaan mo na yon. Tayo na lang ang umunawa. Matuwa tayo na maligaya tayo at naging mapalad sa ating kapalaran. Ikaw? Dumating ka na pala galing abroad. Oo, ate. At nakausap ko na si Chaloleng. Ay, kasama ko nga pala yung boyfriend ko, si Gary. Kumusta, ate? Heto. Kapapanganak lang. At puno ng problema. Sinabi sa amin ni Tia ang nangyari. Wala pa ng trabaho ngayon si Kuya. At problema pa ninyo ang bayad dito sa ospital dahil nasisaryan ka. Oo nga. Huwag ka nang umiyak. Baka makasama pa yan sa'yo. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ko kayo. Ako na ang magbabayad dito sa ospital. Talaga? Gagawin mo yon? Kahit marami ako naging kasalanan sa'yo? Pinsan kita, ate. At tinulungan din ako ni Tia noon. Kaya naman ngayon, hayaan yung tulungan ko kayo. Salamat. Salamat, Janine. Napakabuti mo. Patawarin mo ko, ha? Dahil pinagsilosan kita at pinalaya sa bahay ni Inay. Matagal na kitang pinatawad, Ate Remy. Tungkol nga pala kay Kuya Romel, balak namin kunin siya sa itatayo naming negosyo ni Gary. Ha? Kung papayag ka, ate. Oo
naman. Payag na payag. Tatanggi pa ba ako? Kayo na nga itong lumapit sa amin. Talaga, maraming salamat sa inyo, ha? Maraming salamat. Mabuwal man ang may mabuting puso, siya'y itatayo ng Diyos. Kabutihan niya'y magniningning sa kanyang panahon. Na nagsigalang Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ano? Masaya ka na, Magno? Masaya ka na dahil natakot sa'yo si Naroda at iniwan ang bahay nila? Talaga namang dapat silang matakot. Dahil hindi ako mangingiming saktan sila. At ipatapon ang mga gamit nila pag nagmatigas sila. Masama ang ginagawa mo. Labag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi masama ang negosyong pagpapautang, lalo't ayon sa batas. Subalit may ilan na ito'y ginagamit sa panlalamang. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Magno sa ating dulang sa kanyang panahon. Pakiusap na naman. Amarufo, hanggang leg na ang utang mo sa akin. Yung tubo ng utang mo, tumubo na ng tumubo. Dahil sa hindi mo paghuhulog sa oras. Pangako, Magno. Sa susunod na buwan, makapaghuhulog na ako sa utang ko sa'yo. Nasasayang ang pera ko sa'yo eh. Natutulog. Dapat kasi, pinag-asawa mo na lang ng mayaman yung anak mong panganay. Total naman maganda siya eh. Nang hindi sila asa ng asa sa'yo. Mabait naman yung manugang ko. Nawalan nga lang ng trabaho. Kaya tinutulungan ko muna sila pansamantala. Alintik na bait yan. Hindi mo yan may pambabayad ng utang mo. Kahit nga saan eh. Hindi tatanggapin pambayad ng bayad. Itong tandaan mo, Rufo, ha? Pag hindi mo pa naibigay ang utang mo sa akin, kukunin ko ng tricycle mo. Na makinabang naman ako sa mga ipinautang ko sa'yo. Joel, nakikiramay ako. Salamat po, Mang Rupo. Nasaan nga pala si Roda? Kinakausap po ang mga pinagkakautangan namin. Pati ba kay Magno may utang rin kayo? Oo. Sa kanya ho kami may malaking pagkakautang. Dahil sobrang laki niyang magpatubo. Kausap pa siya ng nanay mo? Hindi po. Hindi nga po sa sumilip sa burol ni Itay. Kahit ngayong huling gabi ng lamay niya. Nalasing na sa salapi si Magno. Wala siyang ibang hangad ngayon kundi ang magkamal ng maraming salapi. Kaya hindi ako magugulat kung pati kayo hindi niya pagbigyan kapag nakiusap kayo. Sana naman ang maawa siya. Nagbabayad naman kami pero lumubhang sakit ni Itay.
Nasaan niyang ikinamatay? Wala siyang awa, Joel. Ako nga eh. Kaya lumaki ang utang ko sa kanya dahil sobra-sobra siyang magpatubog. At gusto pa niyang ilitin ang tricycle ko kapag hindi ako nakapagbigay doon sa utang ko sa kanya. Paano ho yun? Eh mabuti dumating yung isang kaibigan ko na matagal nang nasa abroad. Sa kanya ko isinala ang tricycle ko para mabayaran ko si Magno. At least, yung kaibigan ko, hindi ako gigipitin. Nay, narito na po ako. Joel, anak, mabuti dumating ka na. Bakit ho kayo umiiyak? Naalala niyo naman ba si Tay? Nay, tanggapin na lang po natin na hanggang doon lang ang buhay ni Itay. At least, nakapagpahinga na po siya sa mga hirap. Iyon naman talaga ang sinisikap kong gawin. Ang tanggapin ang maluwag sa loob ko na wala na yung tatay mo para sa inyong magkakapatid. Bakit inabutan ko kayong umiiyak? May isang taon si Magno na nagpunta rito. Oh, At ang sabi, pag hindi natin nabayaran sa 1 linggong lahat ng utang natin sa kanya, kay Magno, lumayas na rin tayo dito sa bahay. oh, Kukunin ito ni Magno. sobra naman siya. Hindi naman kasi ngalagdan ng bahay na itong utang natin sa kanya. Wala siyang awa, anak. Hayaan nyo, gagawa ako ng paraan. At susubukin ko pa rin pakiusapan si Mang Magno. $10,000, $20,000, $30,000, Wow! $40,000. Ang daming pera ni Papa! Ikaw pala, Jane. Kinita ko to sa business ko, anak. Ang galing naman. Ang laki po ng kita ng business nyo. Uy, syempre. Magaling na negosyante ang papa mo. Uy, kaya ikaw, ha? Dapat maging mahusay na negosyante ka rin paglaki mo. Tularan mo ako, ha? Jane, anak, Mama, doon ka na muna maglaro sa room mo. May pag-uusapan kami ng papa mo. doon na lang po ako sa bakuran natin, Mama. Baka lumayo ka na naman tulad nung nakaraan. Hindi po, promise po, doon lang po ako. O, sige. Pero doon lang, ha? Huwag lalabas ng bahay. Yes, Mama. Magno, nabalitaan ko na isang tauhan mo ang nagpunta kina Roda at binantaan sila. Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo namang namatay ang padre di pamilya nila. Kala ko naman kung anong mahalagang bagay ang pag-uusapan natin. At sasabihin mo, yun lang pala. Malaking utang nila sa akin. Kaya dapat lang bayaran nila yun. Kahit pa namatayan sila. Pero sana, dinaan mo sa maayos na pag-uusap. Hindi yung pagbabantaan mo pa sila. Hindi yun banta, Alice. Talagang gagawin ko yun. Kukunin ko ang bahay nila. Magno, sobra ka naman. Maawa ka naman sa mga tao. Huwag mo nga akong pakialaman sa negosyo ko. Alalahanin mo, nakikinabang ka rin dito. Dahil dito, kaya tayo maginhawa. Kaya tumahimik ka na lang. Dahil hindi mo ako mapipigilan. Kayo pala, Mang Magno. Oo, ako nga. Siguro naman, alam mo na kung bakit ako narito. Dahil pinasabi ko na yun sa tauhan ko noong pang 1 linggo. Oo. Asan ang bayad nyo? Kailangan ko ng pera ko. Kung maaari po sana, bigyan niyo po kami ng palugit. Alam niyo naman namatayan kami. At wala pa akong maayos na trabaho ngayon. Palugit. Anak na. Ang laki na ng utang nyo sa akin, Joel. Hindi naman pwede na puro kayo na lang ang pagbibigyan ko. Kaya naman lumaking ng gustong utang namin sa inyo dahil sobra kayong magpatubo. Gago ka pala eh. Alam nyo naman yun sa simula pa lang. Pero nangutang pa rin kayo sa akin. Tigilan na nga natin ang pag-uusap na to.
Baka masuntok lang kita eh. Basta umalis na kayo dito. Kukunin ko na tong bahay ninyo. Maawa naman kayo, Mang Magno. Wala ho kaming titirhan. Ay, hindi ko na problema yun. Basta hanggang bukas na lang kayo dito. At kapag hindi kayo umalis, ipapatapon ko sa mga tauhan ko ang mga gamit ninyo. Huwag niyo ako susuwayin. Hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Naiintindihan mo? Gusto ko siyang saktan, Inay. Gusto ko siyang bugbugin. Huwag, anak. Huwag mo gawin yon. Mapapahama ka lang. Wala siyang awa. Gipit na nga mga tao. Lalo pa niyang ginigipit. Kanina habang nag-uusap kayo, nanalangin ako sa Diyos bago umalis. At dinala ako ng mga paako sa isang kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Iniyak ko sa kanyang lahat. At alam mo ba, pagkatapos nun, gumaan ang pakiramdam ko. At alam mo ba, handa siyang tulungan tayo. Talaga po, Nay. Oo. Pinatitira niya tayo doon sa silong ng bahay nila. Bakante raw yun. At maayos. Paano po itong bahay? Basta na lang ba natin iiwan? Nasa atin naman ang titulo nito. Ang gawin na lang muna natin para makaiwas sa gulo. Lumipat tayo sa bahay ng kaibigan ko. At saka tayo gagawa ng legal na hakbang laban kay Magno. Ano? Masaya ka na, Magno? Masaya ka na dahil natakot sa'yo si Roda at iniwan ang bahay nila. Talaga namang dapat silang matakot. Dahil hindi ako mangingiming saktan sila. At ipatapon ang mga gamit nila pag nagmatika sila. Masama ang ginagawa mo. Labag sa batas ng tao at batas ng Diyos. Tumigil ka na nga sa sermon mo. Ang intindihin mo ay ang anak natin. Ikaw ang pumayag na maglaro siya sa bakuran. Dahil nga ayaw kong marinig niyang pagdadaldal mo. Hindi alam ni Papa lumabas ako ng bahay. Kasi naman ayaw nila akong payagang magpunta sa bahay ng classmate ko para maglaro kami. Sandali lang naman ako dun Kaya lang, baka mapagalitan ako pag uwi ko. Bahala na nga. Basta, maglalaro muna ako. Ayun, malapit na ako dun sa lugar ni na Ani. Tatawid na ako. Jane, anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa po ang katawan ko, Papa. Sabi ng doktor, unti-unti ring mawawala yan, anak. Konting tiis lang, ha? Opo, Mama. Sorry po. Lumabas ako ng hindi nagpapaalam. Kaya ba nasagasaan ako? Next time, huwag mo nang gagawin yun, ha? Opo, Mama. Promise po. Alice, nalaman mo ba kung sino nagdala kay Jane dito sa ospital? Ang sabi ng doktor, babalik daw yung lalaki bukas. Pero ang malungkot, wala sa mga napagtanungan ko ang nakakuha sa plate number ng sasakyan na naka-aksidente kay Jane. Walang hiyang yun. Tinakasan na nga ang anak natin. Makakalibre pa yata sa batas. Ikaw? Ikaw ang nagdala sa anak ko dito sa ospital, Joel? Ako nga po, Mang Magno. Nagkataong napadaan ako sa lugar kung saan na-aksidente siya. Kaya agad ako nagpatulong para madala siya sa paggamutan. Salamat sa iyo, Joel. Sa kabila ng ginawa kong panggigipit sa inyo,
tinulungan mo pa rin kami. Hindi ka gumanti sa pamamagitan niya. Wala pong kasalanan si Jane. Isa pa, hindi naman po kami pinabayaan ng Diyos. Noong paalis niyo kami sa bahay namin, may kaibigan si inay na tumulong sa amin at nagpasok din sa akin sa trabaho. Joel, patawarin mo ako. Naging sakim ako sa salapi. Nakalimutan ko kung anong tama at kung anong pakikipagkapwa-tao. Pero dahil sa ginawa mo, namulat ako sa aking mga pagkakamali. Joel, sana bumalik na kayo sa bahay ninyo. Oh, Oo. Wala naman talaga akong karapatang kunin yun. At ipinapangako ko, magmula ngayon, magbabago na ako. Hindi ko nagagamitin ang pagpapautang para gipitin ang aking kapwa. Walang magandang kahahantungan ang sa kapwa ay laging nandalamang. Kahit mapasa kanya pa ang lahat ng yaman, siya'y ipapahamak ng kasakiman sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Si Inay! siyang nanay mo, Gigi. Opo, sir. Hindi po ako maaaring magkamali. Siya po ang nanay ko na iniwan kami nung 11 years old pa lang ako. Kailangan malaman ito ni Naitay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Lahat ng tao ay may kani-kanyang pasanin sa buhay. At ang higit na masakit ay kung ang mahal pa niya sa buhay ang kanyang pasanin. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Gigi sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay! Nay, bakit may dala kayong mga damit? Alis na ako! Iiwan ko ng pesting buhay na ito. Saan po kayo pupunta? Sasama na ako kay Orlando. Sa kanya hindi ako mahihirapan pa. Pero Inay, paano na po kami ni Naitay? Bobo ka pala eh. Iiwan ko na nga kayo. Tatanong mo pa sa akin kung paano kayo? O edi bahala na kayo sa buhay nyo. Huwag po kayong umalis. Wala po kaming kasama ng mga kapatid ko. Malayo po dito ang bahay ni na Lola Juana. Asa makalawa pa po ang Itay. Tanga ka talaga, no? Kaya nga ngayon ako aalis dahil walang ama mo. Walang iistorbo sa akin. Umalis ka nga sa dadaan. Nay! Nay, bakit mo umiiwan? Hindi niya na po ba kami mahal? Ubus na! Ubus na ang pagmamahal ko sa inyo! Lalo na sa'yo! Dahil isa ka pang pinagsisilbihan ko! Nay! Kaya nga sa ayaw sa gusto mo, aalis na ako sa pangit na bahay na ito!
dito. Malayo ito at ang lakas pa ng ulan. Ang mga kapatid mo, nasaan? Iniwan ko po sa bahay, Lola Juana. Kasi po, mahihirapan kami lalo kung isasama ko po sila dito. Bakit ka ba napasugod? Si Inay po, iniwan na kami. Ha? Ay, halika muna. Pumasok ka. At doon mo sabihin sa akin ang lahat. Hindi mo kanahin gagawin ito ni Eloy sa anay. Ay, Wala siyang awa. Iniwan niya ang mga anak namin na walang kasama. Alam naman yung may kapansanan si Gigi. Hindi na siya nakonsensya. oo nga, Dario. At may parating pang bagyo nang umalis siya. Walang iya talagang babaeng yun. Makasarili. Napakasakit na ginawa niya, Nay. Nagsisikap naman ako para mabuhay ko sila ng mga anak namin. Ay kaso, hindi marunong makontento yung asawa mo. Hindi ko alam, Nay. Hindi ko alam ngayon kung paano ako magsisimulan muli. Magpakatatag ka, anak. Ngayon ka higit na kailangan ng mga anak mo. Lalo na si Gigi. Wala siyang mga kamay. Kailangan ka niya upang alalayan siya. Mabuti pa. Doon na kayo pumisan sa akin ng mga apo ko upang may tumingin sa kanila kapag wala ka. Gigi, anak. Halika. Tingnan mo tong binili ko para sa'yo. Ano po yan, Tay? Ay, mga notebook. Oo. Ito yung gagamit mo sa pasukan, ha? Ang gaganda po. At ito naman, ang bag at lapis mo. Sa papel. Ay, salamat po. Pina-enroll niyo ako, Tay. Kasi po si Inay, ayaw niya akong pag-aralin eh. Hindi na raw po ako dapat mag-aral. Kasi wala naman daw po akong mga kamay. Lalo ka nga dapat mag-aral, anak. Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kahit may kapansanan ka. Kung hindi ka man pinagjigaan ng nanay mo, kami ng lola mo, susuportahan ka namin. Salamat po. Basta, ha? Ipangako mo, mag-aaral kang mabuti. Opo. At kapag may nanunukso sa'yo, sabihin mo lang sa amin. O di kaya sa teacher mo. Huwag kang susuko, anak. At lagi kang mag-pray sa Diyos para tulungan ka niya. Gigi, apo. Bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Wala po akong gana, Lola Juana. Masarap naman itong sinigang na isda na luto ni Lola. Oo nga. May problema ba, apo? May nanukso na naman sa'yo kanina sa school. Halos araw-araw naman po eh. Hindi nawawala yun. Dapat, lagi mo rin silang isumbong sa teacher mo, ate. Napagod na ako magsumbong, Elson. Kaya nga, hinahayaan ko na lang sila. Basta huwag lang nila sasaktan ng katawan ko. Pero nasasaktan naman ng damdamin mo. Masakit pa rin kasing marinig na dapat na huwag na po ako mag-aral. Dahil putol naman daw ang mga kamay ko. Namalas daw po ako. Dahil bukod sa kapansanan ko, iniwan pa ako ng nanay ko. Sobra naman magsalita mga yun. Sino ba yun, ate? Turo mo sa akin. Harapin ko. Huwag na. Baka mapaaway ka lang, Elson. Inadaan ko na nga lang sa iyak ang lahat eh. Naisip ko pag naiiyak ko na ang nararamdaman ko,
Malilipas din ang sakit. Ako ang haharap sa mga nambubuli sa'yo, Apo. Aba, wala silang karapatang hatulan ka. Alam ko na kung bakit kanila binubuli, ate. Ano? Dahil inggit sila sa'yo. Kasi, mas mataas ang grades mo kesa sa kanila. Nandito na po tayo sa bahay ninyo, Sir Lambert. Ay, salamat. Makakapagpahinga na rin. Sumakit ang katawan ko dahil sa paglilipat namin dito sa lugar niyo, Dario. Marami po kasi kayong gamit. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa pagbubuhat, ha? Ayos lang po yun. Kung may mga dapat pang kunin doon sa dati po ninyo tinitiran, text nyo lang po ako para mapuntahan ko kayo. Oo, teka. Ito nga pala ang bayad ko. Sir, sobra po ito. Sinadya ko talaga yan. Kasi marami din naman ang ginawa mo. Naku, maraming salamat po. Malaking tulong to sa mga gastusin ng mga anak ko. Ilan ba ang anak mo? 4 po sila. 2 nasa high school. Graduating naman po ang panganay ko. O ano naman ang balak niya sa koleyo kung sakali? Gusto sana niyang kumuha ng business management pero sa ngayon, hindi ko po kaya. Baka huminto na muna siya. Sa 1 taon ko na lang siya papapasukin. Mag-iipon na muna ako. Alam mo, matutulungan kita dyan. Connected ako sa isang foundation na tumutulong sa mga estudyanteng mahirap, ngunit gustong mag-aral. Salamat ho. Yung panganay ko, sir, kahit may kapansanan yon, matataas ang grades niya mula nung mag-aral siya. May kapansanan ng anak mo? Oo, sir. Wala siyang mga kamay. Nagsusulat siya sa pamamagitan ng kanyang braso pero kahit ganun, nakakatulong pa rin siya sa mga gawaing bahay. Kahanga-hanga. Lalong dapat siyang tulungan. O sige, isasama ko kayo sa foundation namin. Binabati kita, anak. Ako rin, Apo. Binabati kita. Ngayon, graduate ka na sa kolehiyo. Salamat po, Itay. Lola, salamat po sa suporta ninyo. Congratulations, ate. I'm proud of you. Kahit may kapansanan ka, nagawa mo pa rin makagraduate with honor pa, ha? Oo nga, anak. Halata sa mukha ng mga nakakakita sa'yo na na-inspire sila sa'yo. Dahil yun sa suporta ninyong pamilya ko, Itay, Elson, Lola. Salamat po sa pagpapalakas ninyo ng loob ko. Yun po ang nagpagaan sa mga pasanin ko. Ano ang plano mo ngayong graduate ka na? Gusto ko po magtrabaho agad, Lola Juana. Kaya tatanggapin ko po yung alok ni Sir Lambert na magtrabaho sa foundation na tumulong sa pag-aaral namin ni Elson. Ayos yan, ate. At kapag may time ka, magbukas ka ng small business mo. Tutulungan kita. Yun talagang plano ko, Elson, para matulungan na si Itay sa pagpapaaral sa 2 pa natin mga kapatid. Sa ospital na ito na-confine ng bagong tutulungan ng foundation, Gigi. Ano pong sakit niya, sir? Cancer sa baga. At nabibilang ng araw niya. Ako, kawawa naman pala siya. Talagang kawawa. Dito. Narito na tayo sa room niya. Halika, pumasok na tayo. Sino pong bantayin niya rito? Wala, siya lang mag-isa. Siya lang. Ayon sa kanya, matagal na siyang walang komunikasyon sa kanyang pamilya at hindi na niya alam kung nasaan sila. Ayan siya, Gigi. Si Eloisa. Sir Lambert,
Kayo ba yan? Oo, Eloisa. At may kasama ako. Si Inay. Siyang nanay mo, Gigi. Opo, sir. Hindi po ako maaaring magkamali. Siya po ang nanay ko na iniwan kami nung 11 years old pa lang ako. Kailangan malaman ito ni Naitay. Inay, kasama ko na po si Naitay at Elson. Eloisa, Dario. ako nga. Kumusta na pong pakiramdam niyo, Inay? Elson. Anak ko. Binata ka na. Nung iiwan ko kayo, maliit ka pa. Tapos na po ako sa kolehiyo. At meron na akong magandang trabaho. Ako rin po, Inay. May trabaho na. At may maliit na negosyo. Sila ang katuwang ko sa pagpapaaral sa dalawa pa nating anak. Masaya ako sa naging tagumpay niyo. Patawarin niyo sana ako sa ginawa kong pag-iwan sa inyo. Dario, iniwan kita, pinagtaksilan. Naging masamang asawa ako. Eloisa, anong nangyari? Nasaan na ngayon ang kinakasama mo? Hindi ko alam. Pagising ko isang araw, wala na siya. Iniwan niya na ako nung magsimula na akong magkasakit. Siguro, parusa na ito sa akin dahil sa mga pagkakasala ko sa inyo. Kalimutan na po natin yun, Inay. Ipagagamot po namin kayo. Hanggang sa gumaling kayo. Kanina pa nailibing si Inay. Hindi pa ba tayo uwi, ate? Tay? Sandali na lang, Elson. Nangihinayang lang ako. Dahil hindi na siya gumaling. Kahit ipinagamot natin siya. Kahit naman nawala si Inay, alam ko masaya siya. Dahil nakita niya tayo sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Tama ka, anak. At nasa maayos na siyang kalagayan ngayon. Ikaw, Gigi, nagtagumpay ka sa kabila ng iyong kapansanan. Tama po kayo, Itay. At nakamit din niya ang ating kapatawaran. Kung magiging matibay lamang ang pananalig ng tao sa ating Panginoong Diyos, makakaya niyang dalhin anuman ang pasanin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Jenaline de la Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang